Good morning sa bawat isa. Good morning. Boker Tov. Ibig sabihin yan, good morning sa Hebrew, ang language na ginagamit ng Israel, no? Or mga Jews. At ngayon po ay, pag sinabing mong Boker Tov sa kanila ay, baka hindi nila ma-appreciate yon. Kasi ano sila, Him Bamil Hama. Him means day, ba on war, bamilhama, no? Kasi Israel bamilhama, Israel is on war, no? At ang kalaban nila yung Hamas na nandoon sa Gaza Strip na pinapanalangin po natin kanina na magkaroon po ng kapayapaan doon sa Gaza Strip at sa Middle East, lalo na sa Israel at doon sa Palestine. No? At sa umagang po to ay ang tatalakayin po natin is about Israel, no? Kasi ang Israel po ay maraming mga connotation yan, no? Ang ating pong title ay Israel according to the Bible, no? Pag kayo ba ay nakarinig ng Israel, ano ba ang nasa isip nyo? Kung kayo po ay mahilig magbasa ng Biblia, malalaman mo na ang Israel ay pangalan niya ni Jacob, na apo ni Abraham, kasi si Abraham po ay may anak na si Isaac, at mayroon din siyang, ang anak ni Isaac ay si Jacob, na pinangalan ng Israel, nung nakipagbuno siya ng angel, no? Yung parang, yung angel of God, or the God itself, na you struggle, no? You struggle with God, at yun po ang Israel. At si Israel po ay mayroon siyang 12 sons at mayroon ding tinatawag na 12 tribes, at sila po ay according to the Bible, sila po ay dinala doon sa lugar na Canaan, at yun po ang bayan ng Israel ngayon. Pwede nyo rin isipin na ang pumapasok sa inyong isip ay giyera, no? Kasi ang Hamil-Hama, yung war, ay ano yan very common yan sa Old Testament. They're always on war. Kaya nung sinabi ni Netanyahu, anak no bamilhama, yari na, kasi ibig sabihin nun, we are on war, at he declared war with the Hamas group or the Gaza Strip people. At yun nga ay ginawa niya ang iron sword, o yung operation ng Israel na iaatakihin yung Gaza Strip na yan, kasi nagkaroon din po ng Al-Aqsa Flood Operation yung Hamas, no? Ang point po dito na aking gustong ibigay sa inyo, na ang Kristiyano po ay dapat alam natin yung history ng Israel, kasi pag tinanong tayo ng ating mga kaibigan at nagko-confess tayo ng Kristiyano, alam po nila nagbabasa tayo ng Bible. At alam po nila mayroon silang pag-iisip na Kristiyano tayo, so supposed to be alam natin yung history ng Israel sa Bible, at ano ba talaga ang kwento niyan sa Bible, no? At alam po natin na yung Israel na yan ay isa yan sa bayan ng ngayon, bayan sa Middle East, napapaligiran yan ng mga Arab countries. Dito sa left side ay yung Mediterranean Sea, sa ilalim ay yung Egypt, dito sa kanan ay yung Jordan, sa taas ay yung Syria at saka yung Lebanon, no, na may Hezbollah ngayon. So this time mukhang this is a combination of a lecture and a sermon, kasi tatalakayin po natin ang kwento ng Israel, at titingnan natin ano ang simula ng Israel. Doon natin titingnan ang simula ng Israel. Pangalawa, ano yung nangyari sa Israel after kay Jesus Christ, no? At gagamit tayo ng iba't ibang mga current events. At the same time, ano ang nakasulat sa Bible regarding Israel, particularly Jerusalem, sa mga huling araw, no? At titingnan natin iyan sa Bible, at ating pong pag-aaralan ang kwento ng Israel. So,
ang gagamitin po natin na na talata ngayon ay matatagpuan sa Romans chapter 11. Ito po ay sulat ni Pablo, no? Sa mga taga-Roma, at kinento niya itong isang mystery, no? Pag sinabing mystery kasi, it was not declared in the Old Testament Bible, it was just declared in the New Testament Bible. Halimbawa po ng isang mystery, yung pong pagkakasundo ng Hintil at saka ng Hudyo na magiging isang lang sila, church, no? At yung may mga mystery, yung rapture na bigla na lang dadagitin, mystery din yan. At ito rin po ang isang mystery na nakasulat sa Bible na gustong ikwento ni Paul na marinig ng mga Kristiyano, kasi ito yung mga Kristiyano ito sa Roma, at alam po natin si Paul ay sumulat nito after the life of Jesus Christ. Nag-ascend na po dito si Jesus Christ, at si Pablo po ang inatasan na parang apostol of the Gentiles upang ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan kasama ng mga apostoles, kay Peter, John, and others, na ibahagi ang magandang balita simula sa Jerusalem, doon sa Judea, sa Samaria, and the rest of the world, o yung sa buong mundo. So, bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Babasahin ko ulit ang mga nakasulat sa Romans chapter 11, verse 25 and up, para makita natin ang sulat ni Pablo dito sa mga hintil, no? At sabi niya, I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come in. And so Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. From this is my covenant with them when I take away their sins. Concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For as you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience, even so these also have now been disobedient, that through the mercy shown you, they also may obtain mercy. For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. O the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God! How unsearchable are his judgment, and his ways past finding out. For who has known the mind of the Lord, and who has become his counselor? Or who has first given to him, and it shall be repaid to him? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever, forever. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos naming Ama, kami po ay nagpapasalamat na mayroon ka pong iniwan na iyong mga salita na nakasulat sa Bible at amin pong nababasa, at patuloy namin itong binabasa upang lalo naming maintindihan ang iyong glory, kasi sinabi nga ang iyong glory ay para sa iyo lamang at ito ay forever sa aming mga buhay. I-bless mo rin ako, Lord, sa aking pagpapahayag, at sa ganun sa makikinig, ikaw din po, Lord, ang magbukas ng aming spiritual mind upang maintindihan namin ang kadakilaan ng iyong ginawa, di lamang sa amin, mga hintil, ganun din sa mga Hudyo at sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay Israel according to the Bible, no? Kasi ngayon po ay ang Israel po ay sikat na sikat niyan because they are on war for about 8 days. Kasi ang Hamas po ay naglunsad ng kanilang Al-Aqsa flood, at ito po ay inaatake nila ang bayan ng Israel, at marami silang nilulunsad o ni-release na mga missiles, about 3,500 missiles sabay-sabay.
At ito po ay tinira nila doon sa iba't ibang mga establishment ng Israel. At after that, naglunsad sila ng all attack in the air, in the water, and the land. At sila ay sinira nila yung mga barriers to Israel. At nag-paraglider sila upang makalusot sila doon sa mga fence. At gumamit din sila ng iba't ibang mga water na makapasok sila sa bayan ng Israel. At according to the news, at according to sa mga videos, mayroon po silang mga inaatake na mga kibbutz. Ang kibbutz po ay isang communal area yan ng mga Israelites, parang isang subdivision, communal area. At doon po ay nandoon po ang mga tao na kanilang, according to the mga videos, ay kanilang pinatay. May mga babies at mayroon pang mga matatanda like yung mga na survivor ng Holocaust. Ibig sabihin ng survivor ng Holocaust, yun yung nakasurvive ng Holocaust ng panahon ni Hitler na pinatay yung mga Hudyo. At marami din po silang nilusob doon sa mga bahay-bahay. No? At ang point doon ay marami silang pinatay at lumalabas na 1,200 and counting pa ang napatay ng mga Hamas, no? That is a group na militant group yan. Depende kung saan ang panig. Pwede mong sabihin na defender ng inyong bayan. Pwede rin sabihin mo na militant group or pwede rin nagsabi na mga terrorist kasi they killed ng bayan. Ngayon po, umatake din po ang Israel at sabi nga ni we are on war and nagkaroon sila ng Iron Sword. No? Ang Iron Sword ay pag-atake na sa isang Gaza Strip na maliit na lugar, about 40 kilometers by about 15 or something kilometers, at yun ay kanilang binomba ng mga missiles nila at aircraft. At ngayon, they are on attacking by land. No? Marami po tayong matutunan doon at kanya-kanya din po ang ating pananaw. No? Kung ikaw ay kampi sa Palestino, ay iba yung pananaw mo sa pagtawag mo sa ibang grupo. At kung ikaw naman ay kampi sa Israel, ay iba rin yung pananaw mo sa dito sa mga political situation. At ito po ay sa buong mundo ay mayroon pong hati din po nito. Kaya as a minister dito, parang ako ay mayroon ding task to inform you about the biblical situation or biblical story of the Israel kasi mayroon po yung impact sa ating mga buhay at mayroon din pong impact yan kung paano tayo mag-iisip sa ating kalagayan at kung paano din tayo makipag-usap sa iba at yun depende rin yun sa ating stand. So, una-una po, titingnan natin ang bayan ng Israel sa simula, no? Alam ko po na tayo po ay nag-aaral ng Old Testament. Mahirap pong basahin ang lahat ng mga Old Testament, kaya naglagay na lang ako ng, para mabilis ito, naglagay na lang ako ng parang mga diagram para makwento ko ang kwento ng bayan ng Israel. No? Kasi kung babasahin pa natin, baka abutan tayo nito ng isang linggo. No? At kung tayo po ay nag-aral ng Old Testament, ay alam po natin ito. So, first graph, ay yung first na slides ay unahin natin sa bayan ni Abraham. Alam po natin sa Genesis chapter 12 ay kinausap si Abraham. Si Abraham po ay pagan yan siya. Kasi same yan sa pagan, doon siya sa Chaldean, sa Ur. Dito siya nagsimula, sa Ur. At kinausap siya ng Diyos, si Yahweh, na umalis ka dyan sa bayan ng Ur, at ikaw ay bibigyan ko ng bayan at bibigyan kita ng mga lupain at dadami ang iyong mga ancestors, ang iyong mga ninuno, ang iyong mga anak. No? At siya po ay nag-travel from Ur, papunta sa Chaldea at pumunta sila doon sa Haran, doon sa Haran, sa taas dahil pinakatan. Yan. Dala niya ang kanyang tatay at ang kanyang asawa at ang kanyang isang nephew na si Jos, no? Sino? Lot. Yan si Lot. Ngayon, namatay yung tatay ni Abraham. Sila ay lumakad na papunta diyan sa Shechem. Yan. Sa Shechem, yan ay yung bayan ng nandun yan, Shechem.
Diyan sila sa Shechem, yan ay bayan na yan ng Canaan, no? Yung bayan ng Canaan. At pumunta siya sa Bethel, nagtayo siya na ng altar. At siya ay nagkaroon po ng famine, no? Nagkaroon po ng famine diyan sa Canaan. At siya po ay pumunta doon sa Egypt, no? At doon nga siya nagsisinungaling kasi sabi nga ng napakaganda ikaw, Leah, at baka papatayin ako ng mga hari ng asawa. Ha? Sa Sarah, yung nagkabaliktad na si Leah ay anak ni Jacob. Si Sarah ay maganda, sabi niya, sabihin mo ay tayo ay magkapatid, hindi mag-asawa. Pero actually, half brother, half sister din sila kasi ang tatay ni Sarah at tatay ni Abraham ay isa lang, no? Ngayon ay nanaman at bumalik sila dito sa may sa may Kanaan ulit. At diyan po ay namatay diyan sa Hebron si Abraham. At si Isaac ay kunti lang tinravel ni Isaac, yung pink, no? Yan lang si Isaac. At alam po natin si Isaac ay anak yan ni Abraham. At mayroon ding isang anak si Abraham na ang pangalan ay Ismael, no? At yan ang simula ng Arab countries according to the theory or according sa mga history. Ngayon, siya ay nagkaanak din si Isaac ng pangalan ay si Jacob, no? Si Jacob ay mayroon din siyang kambal, si Esau, no? At si Jacob po ay dahil nga ay nilinlang niya si Esau, nagalit si Esau sa kanya, at siya ay tumakas at bumuwi diyan doon sa sa may bayan ni Laban, at doon na nga sila nag-asawa si Jacob, at doon siya nanganak. Mayroon siyang dalawang asawa at dalawang mga slaves nila na naanakan din nila. Ang pangalan ng unang asawa ni Jacob ay si Leah, at nandoon yung anak niya na si Simeon, si Reuben, Simeon, si Levi at saka si Judah. Tapos nagkaanak yung alipin ni Rachel, at yun si Dan at saka si Nephtali. Tapos nagkaanak din yung alipin ni Leah, si Gad at saka si Aser, no? Ngayon, nagkaanak ulit si Leah ng dalawa pa with Jacob. Ang pangalan naman nun si Ephraim at saka si Isakar, no? Tapos inaawa ang Diyos kay Rachel, ay nanganak din ng dalawa, si Joseph the dreamer at saka si Benjamin. Ngayon, Disyempre, alam po natin ang kwento ni yun na yung 12, alam po natin ang kwento ni Jacob, ang kwento ni Joseph, no? May nainggit sa kanya yung kanyang mga kapatid kasi paborito siyang anak ni Jacob, no? At hinulog siya doon sa parang pit, pero ang kwento doon, binenta siya papunta sa Egypt. Ang kwento doon, si Joseph ay napunta sa Egypt at nagiging second in line siya ng Parao. No? Ngayon, nagiging sikat na yan si Joseph doon sa Egypt. Nagkasawa siya ng Egyptian at mayroon siyang 2 anak. No? Ngayon, nagkaroon ng famine sa buong lugar. At yung nandoon sa Kanaan, yung mga anak ni Jacob na 11. Ngayon sabi ni Jacob ay pumunta ka sa Egypt kasi para kumuha ng pagkain. Ngayon ang kumuha ng pagkain ay hindi nila alam na si Joseph pala yung mga administrator doon sa Egypt. At nung una, hindi pa nagpakilala si Joseph,
Tapos sinabi na, mayroon ka bang, tinanong ni Joseph kung mayroon ba siyang kamag-anak, yung mga kapatid na, sabi mayroon. Tapos ang nangyari, pinabalik sila, pero parang tinrap sila na parang mayroong mga nilagay na ninakaw daw sila. Pero natakot silang bumalik. Pero after some time, naubos yung pagkain nila, bumalik ulit sila doon. Ngayon, pagbalik nila doon, kailangan nilang dalhin na si Benjamin. Kasi nung una, hindi nila dinala si Benjamin. Sabi ng okay, kasi hindi nyo dinala si Benjamin, nalaman ni Joseph na buhay pa pala yung tatay niya. Ngayon si Benjamin, sa pangalawang balik nila sa Egypt, dala na nila. Ngayon, sabi, parang tinrap ulit ni Joseph na parang iiwan nyo dito yung si Benjamin at kukunin nyo si yung tatay nyo. Padalhin nyo. Parang ang nangyari doon, niwan pala si Benjamin doon. Ang sabi doon, dapat dalhin nyo pala si Jacob dito. No? Nagkagulo-gulo na. No? Ang ibig sabihin pala nung unang punta, nalaman ni Joseph na buhay pa si Jacob. Ang sabi nila, mayroong palang naiwan doon na bunsong anak. No? Ngayon, yung isang nagbayad ng nakaw ay iniwan doon, pinabalik ulit sila doon. Pagkatapos, dinala nila si Benjamin kasi kailangan nang dalhin nila si Benjamin doon sa Egypt. Ngayon, nung nadala na si Benjamin sa Egypt doon, parang binintangan ulit ni Joseph para madala talaga si Jacob dito sa Egypt. In short, magbasa na lang kayo ng Biblia kasi in short, bumalik yung buong angkan ni Jacob na nandun sa Canaan, dinala sa Egypt, no? Hindi nyo alam kung 70 or 75 kung anong talagang eksakto doon. Pero 70 ang dinala doon sa Egypt. Ayun, yung kanilang yung kanilang buong lahi ni Jacob na Israel, nandun na sa Egypt. No? Cut the story short, doon na sila tuminahan sa Goshen. No? Ngayon, namatay na yung mga paro, namatay na yung mga paro doon sa Egypt, nakalimutan na, dumami na yung mga Jews, mga Hebrews, Israelites doon sa Egypt. Tapos, ginawa na silang alipin ng mga Egyptian. Ngayon, dumating na ngayon ang pagliligtas. Yung Exodus na, si Moses naman ang inutusan ng God na iahon sila at dadalhin doon sa Promised Land sa Canaan. No? At ang kwento, about 603,000 men ang tinravel ni Moses papunta doon sa Canaan. No? Ngayon, yung sunod, ito yung travel ngayon ni Moses, simula doon sa Goshen yan. No? Pumunta sila dyan, bumaba sila dyan, at dito sa may hindi sila naniwala, kaya nga umikot sila dyan sa wilderness. Umikot sila ng 40 years. Kasi nagpadala sila ng spy sa Canaan, papunta doon ng Canaan, doon sa taas, nakita nila na napakalaki yung mga tao doon, at sabi ng 10 spies, hindi natin kayang yung mga tao doon. Huwag na tayong pumunta. Dalawa lang ang nagbilib, si Caleb at saka si Joshua, na kaya natin yon. So, pinarusahan sila ng God na umikot-ikot sila dyan sa wilderness for 40 years. And after 40 years, namatay na yung generation, even si Moses, hindi siya nakatawid papunta sa Canaan, sa Promised Land. Ang nakatawid ng kanilang generation, si Joshua at saka si Caleb lamang. Ngayon, umakyat na sila dyan. Dito sila dumaan sa may Moab, papunta doon sa may taas, at dumaan sila sa Jordan River.
papunta doon sa Jericho at ikutan nilang Jericho na yan, kwento, hanggang 7 days, sumigaw sila, natumba yung wall of Jericho. Yun ang unang na ano din na. Pero dito pa lang sa before the Jordan, ipakita mo yung 12 tribes day. Yan. Maliit lang pala to. Iso mo lang. Doon pa lang sa pagpasok nila, yung si Reuben, si Gad, at saka si Manasseh, yun ang assignment nila na bayan. Before, nandito kasi nandito ang Jordan River. Yan, ang Jordan River. Kaya kasama sa binigay ng God, yung before the Jordan River. Sabi ng ni Reuben, ni Gad, at ni Manasseh, dito na kami. Sabi ng iba, hindi, tumawid muna kayo doon sa kabila, tulungan nyo kaming talunin yung mga ibang tribo doon. Kasi sina Gad, Manasseh at saka kalahati lang yung kasi kay Manasseh dyan pero napakalaki, kalahati ng tribo ni Manasseh nandyan. Meron pang isang tribo doon kay Manasseh doon sa kabila. In short, natalo nila yung mga tao doon sa Kanaan. Ang kwento doon, bakit pinayagan ng God na ubusin yung yun ang unang issue ngayon, di ba? Bakit pinayagan ng God na patayin yung mga tao doon sa Kanaan? Yung mga Canaanites, Jebusites, Perizzites, mga sites doon, 7 tribes yun. Ang tanong, bakit pinayagan ng God na patayin yung mga tao doon na inhabitan sila ng Canaan? Sabi ni God, Abraham, dumaan ka dyan before pa, hindi pa ripe ang mga kasalanan nila. Ngayon, ripe na ang kasalanan nila kasi ang mga tao dyan, mayroon silang mga pagan sila, mayroon silang dagon na yung kanilang God, tinatapon nila yung mga babies doon sa harapan ni Dagon, no? Yung kanilang God. At sabi ng God, panahon na upang lipulin nyo yung mga tao doon. Ang kwento, ang doon, bakit inalaw? Kasi ang God yan siya, He can use a nation or people to punish a certain area. Pwede siyang gumawa ng bagyo or lindol, pwede niyang lindolin yung area na yan. Pero pwede rin niyang gamitin ang mga tao para parusahan yung mga tao doon. So in short, ang reason doon, although promise ng God yan kay Abraham na sa kanila yung Kanaan na yan, wala tayong magawa kasi ang God naman ay sa kanya naman lahat ng mundo na yan. At sa panahon naman, yan, kung matalo mo yung kalaban, sa inyo na yan. Kasi marami yung Bamilhama at saka yung kultura nila na pag natalo nila yung lugar, pwede yung mga tao doon, pwede lang gawing alipin, yung mga butis, yung mga sheep doon, pwede sa kanila yan. Pero ang reason talaga, yung mga pagan dyan sa panahon na yan ay masama na. So, inalaw ng God na mapuntahan nila yan dyan sa Kanaan. So, yun ang reason number 1. No? Ngayon, ito ngayon ay nagreklamo na ngayon yung mga 12 tribes. Kasi nakita nila sa ibang lugar, may king. So, sabi nila, bigyan nyo kami ng king. No? So, under pala sila, ang point ko dito, ang mga Israelites ay hindi rin sila sumusunod. No? Naggawa din sila ng mga pagan, naggawa din sila ng mga idols, nagalit ang God sa kanila. Sa kapanahon ng mga judges, pwede silang aatakihin ng mga Amalekites, ng mga ibang mga tribo doon, natatalo sila. Nagpapadala ngayon ng mga judges. At isa sa mga judges, si Samson. Diba? Si Samson and Delilah. Si Samson, namatayan diyan sa Gaza. Diyan sa Palestine, kasi Gaza yan. Diyan namatay si Samson sa Gaza. So, 450 years, nagpapadala ng mga judges, yung parang leader, ang God sa Israelites. Pero kanya-kanya sila ng isip kung anong gagawin. Matatalo sila, papadalhan sila ng judges, mananalo, matatalo na naman, papadalhan.
Ngayon, after 450 years, nagreklamo sila, sabi nila kay Samuel, kasi si Samuel ang first na prophet doon sa panahon nila, last prophet sa kanila, kasi panahon ng mga propeta yun bago yung king, pinadala si Saul. Yan, si Saul, nag-reign ng 40 years, si David, nag-reign din ng 40 years, ngayon si David, mayroong anak na si Solomon. No? Si Solomon ay gumawa ng templo, diyan niya ginawa sa Benjamin. Yung Benjamin diyan ang templo ni Solomon. Sa ano kasi yung Benjamin Jerusalem yan. Dito yung Benjamin. Yan. Ngayon, ang kwento diyan, dahil sa kasalanan ni Solomon, kasi si Solomon maraming asawa, mayroon siyang 700 princesses, mga royal at saka 300 concubines. Si Solomon nadala ng kanyang mga asawa na parang magawa din tayo ng mga idols. So, pag nag-request yung asawa ni Solomon, magpapatayo din si Solomon ng mga idols doon sa lugar na sinisemba nila. Nagalit ang God, sabi ng God ay mahahati ngayon yung 12 tribes of Israel. Ito na ngayon ang kwento. Yung union leader ni yung nagmamanage ng mga trabahador ni Solomon, yun ay si Jeroboam. Si Jeroboam ay sabi ibibigay sa kanya yung 10 tribes. 10 tribes, no? At kay Rehoboam, yung tunay na anak ni Solomon, 2 lang ang matitira o 1 lang, pero kasama nga si Benjamin, nahati yan, yung Judah at saka Benjamin, yun ang Southern Kingdom, at yung 10 tribes sa taas, yun yung Northern Kingdom. Na-retain nila yung pangalan, the Kingdom of Israel sa 10 tribes, ang pangalan doon sa baba, the Kingdom of Judah. No? The Kingdom of Judah. Ngayon, magulo pa rin at hindi sila sumusunod, gumamit ulit ang Diyos ng tao, ng bayan, upang parusahan ang mga Hudyo. Ito, this time, ang mga Jews naman, ang mga Israelites naman ang pinarusahan. So, itong bayan ng 10 tribes sa taas, natalo yan ng Babylonia. Natalo ng Babylonia yan, yung Babylonian noon, ginamit lang din ng God yan na dumadaan-daan lang sila dyan kasi ang Babylonian sa Egypt, yun yung pinaka superpower doon. Assyria ay yun yung superpower na natalo nila yung 10 tribes of Israel. Ngayon yung 10 tribes of Israel, dinala nila yan sa Assyria. At yung mga tao doon sa Assyria na nasakop nila, dinala nila dyan sa Kanaan, dyan sa Israel. So, pangalawa, inalis yung 10 tribes of Israel sa Kanaan at nawala na sila. Ngayon, bumalik yung mga tao galing sa Assyria, pero kinain sila ng mga leon. Nagulat ngayon sila, bakit kami kinakain ng leon? Ang sabi ng hindi kayo marunong mag-serve ng God, di kayo marunong mag-appease ng God ng mga Israelites. Kasi may God sila na iniisip So ang ginawa ng hari ng Assyria, nagpadala siya ng mga pari diyan sa northern tribe, no? Ngayon nag-asawa na ngayon 'yan, kaya ang tawag sa kanila yung mga Samaria, hindi talaga tunay na hindi tunay na mga Israelites yan. Mga half-breed kasi mayroong mga natira diyan na konting-konti, tapos nagpadala pa ng lahi ni na Levi na mga pari at nagkaroon ng parang intermarriage doon. Ngayon, hindi na talaga yan Israelites dyan sa 10 tribes. No? That is 722 BC. After how many years? 100 something years, 586 BC, pinarusahan naman yung Judah at saka Benjamin. Kasi din sila, matigas din ang ulo nila. No?
Ang Babylonia naman ang ginamit, nalusubon yung Judah at saka yung Benjamin. Doon nasira yung templo na ginawa ni Solomon, nawasak noong 586 BC. Dinala ngayon, yung mga tauhan dyan sa Judah, saka dyan sa Benjamin, yung Judah niyan, dinala sa Babylonia, pero hindi lahat, hindi katulad nung sa northern tribes na halos lahat. Kasi ang pinili lamang ng mga Babylonia, yung mga magagaling, sina Daniel, dinala doon. Kaya nandun na yan sina Daniel, si Ezekiel, dinala din yan doon sa Babylonia. Si Jeremiah, na-retain yan dyan sa, sa Judah area, no? Ngayon, after 70 years, sinabi ng God, ibabalik ko kayo sa Judah, no? Ngayon, nagpalit na ulit ng empire, dati Assyria, naging Babylonia, nagiging Medi-Persia. At nandun yung si Cyrus, yung pagkapangalan ni Cyrus. Si Cyrus, matagal na yan sa kapanahonan pa ni Isaiah, hinulaan na yan na may Cyrus na hari at pinagbibigyan ngayon yung, bumalik ngayon yung mga Juda, kaya ang tawag doon, mga Jews, dyan sa Juda at saka dyan sa Jerusalem. At nag-build na sila ulit ng temple, no? Nag-build sila ng temple at yun na yung nangyari na nagkakagulo-gulo sila at yung huling prophet ay si Malakay, no, na parang inuuna nila yung mga bahay nila kaysa temple. Kaya sinabi na idalhin nyo yung mga pera nyo doon sa temple at ibibuild nyo. After that, nangyari dyan sa bayan ng Canaan, bayan ng Israel, yung northern tribes, hindi na yan Israel. Iba na yan. Ngayon, yung Judah, yun na yung mga Israelites pa. After that, nagkaroon ng dim light. For 400 years, wala nang kinausap ang God na mga Israelites o mga Jews. Dumating ngayon, yung New Testament. Si Jesus na. Okay? Day, pakita mo yung kay Jesus na mapa. Ang unang propeta ay si John the Baptist. Ngayon, ito na ngayon yung mapa ng ito na ngayon yung mapa ng Canaan, no? O Israel. Meron yang Judah, meron yang Samaria, meron yang Galilea, meron Perea. Nandito yung Egypt sa ilalim. Nandoon yung Tyre at saka Sidon sa kapanahonan, nandoon yung Damascus at saka Syria. Ngayon, ito ngayon ang basahin natin sa Lucas, no? Sabi sa Lucas, kasi gusto ko i-establish na anong pangalan ng lugar nila. Pangalan ng lugar nila sa Lucas, sa chapter 2, sabi dito sa Lucas chapter 2, and it came to pass on those days that a decree went out from the Caesar Augustus that all the world shall be registered. This census first took place while Quirinus was governing Syria. So, walang pangalan dyan na Palestine. At ang pangalan dyan ay Syria. So, parang annex yung bayan ng Israel, nandoon yung Galilee, nandoon yung Galilee, nandoon sa taas yan, nandoon yung Samaria, nandoon yung Judah. Pero si Jesus Christ ay ipinanganak saan? Sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay nandyan sa Judea, no? Pero dahil papatayin si Jesus ni King Herod the Great, tumakas si Jesus Christ papuntang Egypt, no? Papuntang Egypt. Ngayon, nung namatay na si Herod the Great, bumalik na si Jesus Christ at pupunta siya doon sa Nazareth. No, doon siya pumunta sa Galilea, sa Nazareth. Yan, doon siya sa Nazareth. Ngayon, ang point ko dito, under na sila ng Roman Empire. Kasi ang una talaga, Assyria,
Babylonia, pero yung Babylonia na yan, sa dream ni Nebuchadnezzar, nahulaan na yan na mayroong apat na kingdom. Babylonia, Medo-Persia, Greek, at saka Romans. Si Alexander the Great, although hindi na-mention, nahulaan din yan doon sa Daniel, yung ram na nagsasalubong, na binangga nung isang ram, yung dalawang ram na may sungay. Medo-Persia yon, at saka si Alexander the Great na nagbanggaan, at naubos ni Alexander the Great yan. Na-expand niya yung kingdom ng buong ng buong sa Europe papunta doon sa India. Ang point doon, maliit lang na bayan yung Jerusalem, parang annex lang sila ng Syria. Walang pangalang Palestine doon. Pero mayroong bayan na Juda, may bayan Judea, Samaria, saka dito sa Perea. Nung namatay si Herod the Great, mayroon siyang tatlong anak. Ang tatlong anak niya si Archelaus, dito sa Juda at saka sa Samaria yan, si Herod Antipas, doon sa Galilea, at saka si Philip, dito banda sa Perea, dito sa Perea. Wala bang Jordan dyan, ha? Walang Jordan dyan. Mayroong Syria, mayroong Lebanon, Damascus, doon. Mayroong Egypt. Anong ibig sabihin yan? Under sila sa Roma, pero mayroon silang king, kasi ang king nila, si Herod. Kaya nga, ang tawag sa kanila, King Herod, di ba? Ngayon, nandoon yung, according to the Bible, mayroong lugar na ang parang jurisdiction ay Israel, kasi mayroon silang 70 na Sanhedrin, na priest sa Sanhedrin, at saka isang high priest. So makikita natin sa New Testament, kung sa Bible lang, mayroong bayan ng Israel, pero walang bayan ng Palestine. Walang bayan ng Palestine. Yan ngayon, ang nangyari dyan, ang naghari ngayon dyan, di ba, nakita natin si Archelaus, according to mahigpit na king yan, inalis dyan sa Judea, ang pinalit, si Pontius Pilate ng Roma. So Pontius Pilate ng Roma. Kaya nung i-crucify si Jesus Christ, si Pontius Pilate ang kailangan lang paalaman. Nalaman ni Pontius Pilate na nandun pala si Herod Antipas sa Galilea, pinasa niya si Jesus Christ kay Herod Antipas. Si Philip, alam natin, yun yung may asawa din ng kanyang kapatid na si Herod. Kaya si Herod, galit na galit kay John the Baptist kasi nirebuke niya yung asawa mo na asawa ni Philip ay inasawa mo. So kasalanan yan. Pinakulong ngayon ni Herod si John the Baptist at pinutulan ng ulo, no? Alam po natin yan. Ang point ko dito, sa kapanahonan ni Jesus Christ, mayroong Judea, yun yung Samaria, Canaan, yun yung Israel. Ngayon, namatay na ngayon si Jesus Christ. Ngayon, dito na tayo sa ating binasa. Sabi dito sa ating binasa, si Paul ang nagsulat nito. Ang sabi ni Paul, kasi ang nangyari sa history, this is not sa biblical, sinabi ni Jesus Christ, nakita niyo ba yung templo dyan sa Jerusalem? Walang bato dyan na nakapatong sa isang bato. Ibig sabihin yan, huhusgan ko kayo. Nangyari ngayon, after 70 AD, si Tito na isang general ng Roma, inatakin niya yung nag-revolt na mga Romans. Nag-revolt ang mga Romans at inubos ni Titus yung pinatag yung templo. Kaya wala ng templo ngayon. Ngayon, yung mga tao doon ay inalis na dyan sa Israel. So, mayroong iba dyan natitira, mayroong pa ring iba dyan dinala sa Roma. Ngayon, according to the, mayroong Bar Kokhba na isang revolution din ng Israel, 1935, nagalit ngayon yung Roman Empire
ay tinalo nila yan kasi nag-revolt yan for 3 years. Natalo yan si Bar Kokhba. Nagalit ngayon yung pinalitan ang pangalan ng Israel ng Syria, Palestina. Yun na ngayon yung doon. Yun na yung 1935. Ngayon, ito na ngayon ang sabi ng Panginoon ni Paul, no? Sa 11 verse 1, no? I said then, has God cast away His people, yung Israel? Certainly not, for I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God has not cast out away His people, whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says of Elijah, how plead with God against Israel, saying, Lord, they have killed your prophets and torn down your altars, and I alone left, and they seek my life. But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed down to Baal. Even so then, at this present time, verse 5, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. No, mayroong pinili ang God, mayroong natitirang remnant. Ibig sabihin, mayroon pa natitira dyan sa Israel na remnant ko yan. Remnant ko yan. By grace, hindi dahil magaling yan mga yan, but by grace. And if by grace, then it no longer works, otherwise, grace is no longer grace. If it is works, it is no longer grace, otherwise, work is no longer work. What then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it, etc., etc. Ang point dito, sabi ni Paul, kailangan ko ikwento sa inyo ang mystery. Ang mystery ay ganito. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of the mystery, lest you should be wise in your own opinion. The blindness, in part, has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come. Ang ibig sabihin nito, hanggang mabablind yung Israel hanggang maabot yung ang sabi ng iba dito, hanggang maabot yung saktong bilang ng maliligtas from the Gentiles. And so, all Israel will be saved. Ito yung kwento ngayon. All ba talaga Israel will be saved? Or mayroon lang remnants? Ang point doon, mayroong remnants. Kasi the deliverer will come out of Zion, I will turn away ungodliness from Jacob. From this, my covenant with them when I take away their sin. Ngayon, ang purpose dito, ganito. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. Concerning the gospel, kalaban talaga yung mga Israelites sa pagpapahayag ng gospel. Yun ang point dito. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, pinili sila, they are the beloved for the sake of the fathers. Ibig sabihin, dahil may pangako ang Diyos, kay Abraham, yun ang gagawin ko. Ito ang paboritong verse ni Sister Daday. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Ang sabi, for the gifts, kung tinawag ka at binigyan ka ng gifts, hindi yan babawiin. Kung ano yung pinangako niya kay Abraham, hindi yan babawiin. Kasi ang point dito, tapos na daw ang God sa Israel kasi pinatay nila si Jesus Christ at hindi sila naniwala, so tapos na. Pero ang sabi ni Paul, si Paul ay after the death of Jesus Christ, sabi ni Paul, hindi pa tapos, no? For us we were once obedient to God, we have not obtained mercy for their disobedience. Ang point dito,
Ngayon ay ngayon ay kapanahunan na binigay plano ng God yan, no? Hindi natin alam kung plano something. Ang point doon, dahil sa kanilang pagsuway, nagbibenepisyo yung mga Gentiles. Paano ba kaya pag sumunod sila? Yung kanilang pagsuway nga ay effective. Grabe no, pagsuway, effective. Bakit effective yung pagsuway? Kasi napunta ngayon ang calling doon sa mga Gentiles. For as you were once disobedient, kayong disobedient to kayo God, yet have now obtained mercy through their disobedience. Even so, these also have now been disobedient, that through the mercy shown, they also may obtain mercy. For God has committed them all to disobedient, that He might have mercy on all. No? Ayan, yun ang hindi natin maintindihan. Bakit ganun ang plano ng God? Ang disobedient ng isang grupo, nagiging benepisyo nating isang grupo. Sabi ni Paul, huwag kayong magmamayabang. Huwag kayong magmamayabang kasi para kayong mga wild olives, na hindi talaga kayo original. Pinutol ko yung original na olives, kumuha ko ng wild olives, nilagay ko doon sa vine. Ngayon, there will come a time na babalik ko sila. Ngayon, ito ngayon yung point na marami ding disagreement sa mga churches kung ang God ba ay tapos na sa Israel o hindi pa. Ang point dito ngayon, titingnan natin kung tapos na ang God ng Israel. Kasi maraming mga hula ang God na parang there will come a time na hahanapin ko kayo sa ibang mga bansa. No? Sabi dito sa Ezekiel 36, verse 24, sabi dito sa Ezekiel 36, verse 24. 22 na lang, no? Ezekiel 36, verse 24. Therefore, says to the house of Israel, thus says the Lord of God, I do not do this for your sake, no? I do not do this for your sake, of house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you want. And I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in the midst of the nation, shall know that I am the Lord, says the Lord God. When I am hallowed in you before their eyes, for I will take you from among the nations. No? Kasi ang Israelites, na-scattered yan siya sa iba't ibang lugar. Dahil nga kay Bar Kokhba Rebellion, hindi na sila inalaw na pumasok doon sa Kanaan, sa Israel, ang mga Israelites. Nagalit yung Roman Empire. So, pinalitan yung pangalan ng Syria, Palestina, at hindi na inalaw ang mga Israelites na makapasok doon sa Israel. Ngayon, anong nangyari sa Israel? Ang Israel ay pakalat-kalat na sa iba't ibang lugar. Ngayon, yung area na yan ay napunta yan sa Ottoman, yung parang Muslim na under sa Persia, kasi naghari din yung Ottoman Empire, kasama nila yung mga Arabs at dito sa Armenian din na mga lugar. Nabihag yan ng mga Ottoman, saka yung mga sultan noon, diba? Ngayon, ang sultan nagbabasa din ng Biblia kasi sinabi dito babalik si Jesus Christ sa Eastern Gate. Kasi alam nila babalik si Jesus Christ diyan sa Jerusalem. Ang ginawa ng sultan nung mga Ottoman, nilagyan nila, sinira na kasi may 8 gates yan dyan sa Sinira, pinasemento nila yung Eastern Gate.
pinasimento nila. Kasi doon babalik si Jesus Christ. Ayaw nilang bumalik si Jesus Christ doon eh. Pinasimento nila yan, sinaraduhan nila yung Eastern Gate. At nagtayo sila ng sementeryo doon sa Eastern Gate. Kasi ang alam nila, ang mga Hudyo ay hindi makakapasok yan sa Temple Mount pag nakahawak ng patay. Dapat maghugas pa yan ng sila ng mga seremonyas pa, at ang dapat mahugas nila yung ashes na galing doon sa red heifer. Hinahanap nila ngayon yung red heifer na yan kasi kung wala yan, hindi makakapasok ngayon yung mga Israelites doon at i-build yung temple nila. Sinemento nila yung Eastern Gate. Nagpatayo pa sila ng Dome of the Rock, yung gold ngayon na nasa Temple Mount. At nagpatayo sila ng Al-Aqsa Mosque doon sa area talaga sa Dome of the Rock. Doon sa Mount Temple. Ngayon, i-ano mo dahil yung pangalawang yung isang isa pa, yung sunod. Ngayon, ito yung lugar. After the Ottoman, natalo ngayon yung Ottoman kumampi kasi sila sa Germany sa First World War I. Natalo yung Ottoman, napunta ngayon sa England yung area na yan. Yung area na yan. So, in short, mayroon silang balak na pabalikin dyan ang mga Israelites. Pabalikin dyan. Sa France pa, pabalikin. Pero, nandyan na rin yung mga sa lugar na yan. Mayroon dyan mga Christians, mayroon dyan mga Jews, mayroon din mga native ng Palestine sa mga Arab. Pero wala pa yung Palestine kasi under lang yan ng Jordan, tsaka ng Egypt. Yung Gaza Strip, yung maliit na yan, Gaza Strip na yan, under yan ng Egypt. Yung West Bank na yan doon, under ng Jordan yan. Binigay yan ng England na para hindi kayo magulo, bibigay namin yung Israel dyan, tapos sa iyo yung Gaza Strip, nandito yung ng West Bank. Pero ayaw pumayag yung mga Arab countries. Naggiyera. No? Nabihag nila ngayon yung Gaza Strip, tsaka yung West Bank, pero sila nagko-control yan. Noong 1967, nagyera ulit kasi ayaw pumayag ang mga Arabs na sa kanila yung Israelites na yan. Nagyera ulit, pero miraculously, natalo yung Egypt, Iran, yung dito sa may Jordan, Syria at saka Lebanon. Nakuha nila yung Eastern Jerusalem, yung mayroon doon Dome of the Rock, saka Al-Aqsa, saka yung West Bank, at saka yung Golan Heights, saka yung Gaza. Pero mayroon si Yasser Arafat na para hindi kayo magkagulo, nagkasundo sila na ibalik yung West Bank at saka Gaza ngayon sa mga Palestine. Yan. Ang kwento ngayon dito, nung nagtayo ang UN ng mga Israelites, not all nations voted na mayroong Israel na bansa. Ngayon, sila na mayroon ding Palestine na bansa, matagal din nilang ginawa. No? Pero ang point dito, nag-away-away na sila ngayon dyan kung yung Israel ba talaga ay squatters o hindi. No, yan na yung kaya ko in-involve yung Bible kasi para maintindihan natin kung squatters ba talaga, resettlement ba talaga, yung apartheid na parang gustong inapi daw nila yung Palestine. Kasi ang Palestine kasi, yung Gaza, minsan ang sabi doon, napakagulo yung Hamas. Lagyan natin ng yung Palestino din dito, lagyan natin ng bakod kasi magulo Pag pumunta sa atin, namimihasa. Ganon din, namimihasa din dito. Kayo na ngayon mag-decide kasi that is not in the Bible, no? Ngayon, ang point ko dito, nagkakaroon ng giyera yan kasi
ang sabi ng Diyos, ibabalik ko kayo sa remnants, no? Sabi dito, I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in the midst of all nations, shall I know that I am the Lord. Gusto ipakita ng Panginoon kung sino talaga ang Panginoon. Kung Panginoon ba ni Abraham, Isaac at kay Jacob, o ibang Panginoon, no? Sabi, when I hallowed in you before their eyes, for I will take you among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Sabi ng Panginoon, then I will sprinkle clean water on you, and you shall clean, and I will cleanse you from all your filthiness, etc. And you will be my people, and I will be your God. Ngayon, dito sa Ezekiel, mayroong giyera dito sa 38 at saka 39. Ang giyera dito, Gog at saka Magog. Dalawa kasi ang giyera ng Gog at saka Magog. Isang giyera na hindi maintindihan kung kailan magsimula, at saka isang giyera doon sa after the millennial kingdom na magre-revolt na yung mga tao doon. Gog and Magog din yon. Si Gog, isang isang tao yan. Ang Magog, lugar yan. So ngayon, ang kwento dito sa 38 at 39, mayroong giyera na mangyayari dyan sa Israel. No? Ang hindi malaman kung kailan magsisimula itong Gog and Magog na hindi maintindihan, ito ba before the tribulation? Before the rapture? O during the rapture, after the rapture? Or magsisimula before the rapture at mag-escalate after the rapture? Hindi yan malalaman. Pero mayroon ding isang Gog and Magog na nagira after the 1,000-year tribulation. Ngayon, babasahin natin yung Sikaraya, kasi itong Sikaraya, ito yung parang pinaka-ending. Yan. Sabi dito sa Sikaraya 12, the burden of the word of the Lord against Israel. Yan. Thus says the Lord, who stretches out the heavens, lay the foundation of the earth. Pinakilala ng Panginoon kung sino siya. I am the Lord who stretches out the heaven and lays the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him. Pinakilala ng God kung sino siya. Behold, I will make a cup of drunkenness to all the surrounding people when they lay siege against Judah and Jerusalem. So mayroong iba dito na direct prophecy, kasi sa kapanahunan nito ng Babylonian na pagkatalo, mayroon ding eschatological prophecy. Kung ang analysis nyo ba ay direct prophecy or eschatological prophecy sa end times. Kasi sabi niya, gawin ko parang Jerusalem na para kayong malalasing dito sa Jerusalem na to. No? Sabi niya, behold, I will make Jerusalem a cup of drunkenness to all the surrounding people when they lay siege against Judah and Jerusalem. And it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all people. Very heavy stone, hindi nila matitinag. No? All who would heave it away will surely be cut in pieces. The all nations of the earth are gathered against it. No? Ang all nations ba, kung all nations ba talaga na all nations of the earth o all nations lang na Babylonia, yun ang dispute dito. Pero ang doon, all nations talaga, no? In that day, ang ibig sabihin ng in that day, yung parang in the end talaga, says the Lord, I will strike every horse with confusion and its riders with madness. I will open my eyes in the house of Judah and will strike every horse of the people with blindness. Yung mga kalaban, masisiraan ng ulo, hindi nila malaman kung saan sila, no? And the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem are my strength in the Lord of hosts. Yung the Lord of hosts, their God, yung kasi kanilang IDF yan, pinanganalan nila yan, yung parang
ang Hebrew niyan ay parang warriors of the, ano talaga yan, host talaga yan, yung kanilang IDF, Israel Defense Force. In that day, I will make the governors of Judah like a fire fan in the wood pile, and like a fiery torch in the sheaves, and they shall devour all the surrounding people on the right hand and on the left. But Jerusalem shall be inhabited again in her own place. The Lord shall save the tents of Judah first. Yung Judah unay na, so that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem shall not become greater than that of Judah. In that day, the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem. The one who is feeble among them in that day shall be like David. Sabi nga, yung pinaka-duwag sa kanila, ng mga Israelites, magiging kasing galing ni David. Si David, ilang 10,000 sa pinapatay noon eh. Si Saul, 1,000 lang. David, wala pang talo si David. Ibig sabihin, yung pinakamahina na na Israelite ay kasing galing ni David. And the house of David shall be like God. So yung mga descendants ni David ay parang mga angel. Sabi nga ng isang commentator, pag isang angel, yung tinalo ni Sennacherib na 185,000, pinatay ng angel ng isang gabi, kung isipin mo, kung yung house of David, makapatay siya ng 185,000, ilang tao ang papatayin niya kasi aatakihin sila ng 200 million na sundalo o 200 million divide by 185,000. Ganun lang kailangan nila na tao kasi napakagaling. Hindi ko alam kung paano nila gagawin ito, no? And the house of David shall be like God, like the angel of the Lord before them. And it shall be in that day that I will seek to destroy all the nations ulit, that come against Jerusalem. Ngayon, ito na ngayon. In that day, I will pour on the house of David and the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. They will look on me whom they pierced. Kasi dadating na ngayon si Jesus Christ. At pagdating ni Jesus Christ, according to the Revelation, nakasakay siya ng kabayo. At yung mga madadaanan niya, matutunaw. Yung mga dila, matutunaw. Yung mga mata, matutunaw. Hindi ko alam kung paano matutunaw yan. Basta pagdaan ni Jesus Christ, galing doon sa Megiddo, lalapat si Jesus Christ doon sa house of, sa Mount of Olives, kasi mahati yung Mount of Olives. Ganon yung mangyari yan. They will look on him whom they pierced, yet they will mourn on him and mourn on his son and grave. Magsisisi sila sa kanilang mga kapatid. Kung babasahin natin ang 14 ng Sikaraya at saka 13, sabi sa 14 na lang kasi wala na tayong oras. Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in your midst. And I will gather all the nations to battle against Jerusalem. All nations ulit. The city shall be taken, the houses repulsed, and the women ravished, half of the thieves shall go into captivity. But the remnant, verse 2, but the remnant of the people shall not be cut off from the city. Then the Lord will go forth and fight against those nations, and he will fight in the day of the battle. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, and his face, Jerusalem, and the Mount of Olives shall split in two, from east to west, na mahati. Ano. Ang ending, mga kapatid, doon bababa si Jesus Christ sa Mount of Olives. At according to papaligiran ng mga nations, yung Jerusalem. Lahat ng mga nation against Jerusalem. Even kung sino man ang kampi ngayon ng Israel, kalaban na yan. Mag-iisa na lang sila at mahihirapan sila. Tatawag sila ng Panginoon. Ang point ko dito, sinimulan ng God kay Abraham. Mayroong mga time na hindi sumunod. Hindi lang may mga time, palaging hindi sumusunod. Pinarusahan. Diba? Inalis nga, inaprut. Pero ang sabi ng God, ibabalik ko kayo dyan sa Jerusalem.
ibabalik ko kayo dyan. At doon ko kayo tatagpuin sa ending. Bakit ganon? Kasi ang Israel po ay paparusahan din sila ng God. Paparusahan din sila ng God. Kasi itinakwil nila si Jesus Christ. Ang sabi nga ni Jesus Christ, Baruch haba, baraba. Ang ibig sabihin ng Baruch, blessed Hashim, yung Baruch haba Hashim. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Until you say, sinabi niya doon sa Matthew something na, dito sa Matthew 19 ba yun? Matthew. Na hanggang hindi nyo sabihin sa akin na welcome ka Jesus, hindi ako dadating dyan. Kasi ang sa kanila, welcome yan eh. Sinabi ni Jesus Christ yan. There will come a time na mga Israelites tatawag sila kay Jesus Christ. And doon sa Zechariah 13, 2/3 of them will die. 2/3 of them will die, and 1/3 lang ang matitira. Kaya yung sinasabing all Israel will be saved, yun yung 1/3 na matitira. No? Sa Zechariah 13, sabi dito sa verse 8, and it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it, and I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver sand. Ang all Israel will be saved, the remnants, sa kapanahonan ni Jesus Christ, sa kapagbalik ni Jesus Christ, 1/3 lang ang matitira dyan sa Israel, 2/3 will die, at ang parusa sa kanila ay yung Great Tribulation. Yung Great Tribulation na yan, ang sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, wala pang nangyayari dyan na nangyari na noon na mas mahigit ba dyan. At mag-pray kayo na hindi winter, hindi buntis kayo, hindi sabat, at kasi mahirapan kayo kasi tatakas kayo doon eh. Ang point doon, that is for Israel. Huwag kayong matakot kasi tayo, mararapture tayo. That is for Israel. Kasi paparusahan sila. Nakita ko yung implication ng Sabat. Ang Sabat sa kanila pala, ayaw nilang gumamit ng technology. Kaya yung isang nanay doon sa, na nakidnap, sabi niya, hindi ako nagbubukas ng cellphone kasi Sabat inatake yung yung October 7, Sabat yon. Pero binuksan daw niya yung ng cellphone kung nasaan na yung mga nakidnap niyang anak. Ngayon, ang Israel, mayroon silang Iron Dome na pag pumunta yung mga missiles ng Hamas sa kanila, mayroon silang Iron Dome na nagtatrap nung titirahin ng Iron Dome yung missile para hindi babagsak. Ngayon, pag malapit na sa iyo yung missile, mag-a-alarm. Mag-alarm yung alam ng mga inhabitants ng Israel, ng Jerusalem ng Israel, kung sa kanila papunta yung missile, kasi maririnig nilang alarm. Pero during the Sabbath day, bawal yung alarm. So wala silang panahon kung paano. Ang ginawa nila ngayon, mayroon silang frequency ng radio, doon binubuksan lang yung radio, tapos sasabihin lang sa kanila kung saan pupunta yung missiles. Ganon pala kahirap sa kanila yung Sabat na yan. Hindi sila makapagbukas ng cellphone, hindi sila makaswitch ng ilaw, walang alarm. So, mahirapan sila kung mangyayari yung desolation, abomination of dissolution, na kung tatayo na yung Antichrist doon sa at tatakas sila, mahirapan sila kasi walang alarm at saka So mag-pray daw na sana hindi mangyari ng winter at saka etc. Pero ang point ko dito mga kapatid, kasi ang point dito, tapos na ba ang God sa Israel? Makikita mo sa Bible, according to dito sa ating mga basa, hindi pa tapos ang God sa Israel. Kasi ang contention nga nila ngayon, nagkataon lang kasi mayroong Zionist movement. Ang Zionist movement, tinatawag nila na political movement yan. Ito na lang para makuha yung ibig sabihin ng Zionist kung bakit may political implication.
Ang Zionist movement na yan, nagsisimula talaga yan, matagal na yan, kasi nakasulat yan sa Bible. Babalik yung mga Israelites sa kanilang bayan. Ang tawag na nila Aleya, kasi pupunta sila sa taas Aleya. Ngayon, ang sabi nila ng ibang doon, hindi na totoo yan. Hindi na totoo yan. Nagiging political na yan. Kaya yung mga ibang Christian, hindi sila naniniwala doon na mayroon talagang ibabalik. Kasi tapos na nga ang God sa Israelites Nandun na sa church ngayon. Nandun na sa church. Wala na yung mga Israelites yan. So, di sila naniniwala na titipunin ng God ang Israelites sa isang lugar kasi doon nga sila paparasahan Titipunin sila doon sa Israel na yan. Tapos, iipitin sila ng ganon. Kaya, igagather sila ng iba't ibang nation. Sa iba't ibang nation. Ngayon, ang Zionist movement, binran nila yan na political. Kasi itong Zionist movement, ang nagpapagulo, kasi gusto nyo magkaroon kayo ng bayan. Wala na kayong bayan Ang point nila doon, wag na kayong bumalik dito sa Israel, tumira na lang kayo kung nasaan kayo. Ang sabi ng Israelites, nahihirapan kasi kami, kasi nung pinatay kami ni Hitler, tsaka doon sa Spain, di kami inalaw doon, gusto namin magkakaroon ng bayan na doon kami titira. Ang sabi ng iba, wala na kayong karapatan kasi amin ito. Ngayon, kayo na mag-decide kung walang karapatan ng Israel. Ngayon, ayaw talaga nilang tumira ng Israel doon sa Israel kasi wala nang karapatan. Kung saan kayo, wag na kayong, mayroon pa kayong Zionist movement na iipunin. Pero ang Zionist movement, according to the Bible, biblical yan. Naiipunin talaga sila sa isang lugar at meron nga mga nagsasabi na bigla na lang silang gigising at sila ay maisip nila na pupunta sila sa Israel. Ngayon, isang napaka kwento ngayon. Lahat ng mga sundalo ng Israel, reserve. Tayong mga Pilipino, kung ikaw ay nasa, maganda ng isip mo, maganda ng buhay mo, nasa Amerika ka, bigla kang tatawagin, LJ, may gira kayo dito, umuwi ka. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang Israel, first flight, kukunin lang. Bakit ganun ang pag-iisip nila? Una-una, gusto siguro nilang depensahan yung yung bayan nila. Pangalawa, pinapapunta sila ng God doon sa At yun ang ayaw ng mga na parang may Zionist movement. Hindi totoo yung Zionist movement na yan. Isip nyo lang yan kasi gusto nyo magkaroon ng bayan dyan sa Israel. Ayaw namin yan. Nawala kayong bayan kasi lang kayo, squatters kayo. Amin yan Ngayon, kayo na mag-decide kung yung bayan ba na ng Palestine yan, na hinati sa dalawa, may karapatan ba dyan ang Israel o wala? Sinimulan ni Abraham, nakita natin kay Jesus, panahon, mayroong mga blind na, pero doon sa prophecy, iipunin sila ng God sa isang lugar, doon sila iipunin, papalibutan sila ng kalaban, at doon sila, tatawag sila kay God, to whom they have pierced. At doon masisave ang Israelite. Yun ang ibig sabihin na dapat tayo mga Kristiyano, alam natin na mayroong mga prophecy kung saan nagsisimula, ano ang nangyari sa Israel sa kapanahonan ni Jesus, at the same time sa atin. Ngayon, siyempre sa atin ngayon, ang point ko dito, totoo ba yung pangako ng God sa atin? Kasi nangako siya kay Abraham na ganun ang pangako niya. Kung hindi tayo maniniwala kung hindi tayo maniniwala na babalikan ng God yung Israel, mahirapan tayong ngayon sa ating sarili na talaga bang babalikan ako ng God o kinalimutan? Pero ang sabi ng God, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo babayin. The calling is irrevocable. The gifts and calling of God is irrevocable. So kung tayo maniniwala sa Bible, we have to realize na hindi tayo pababayaan ng Panginoon kasi sinabi niya, hindi ko kayo iiwan at hindi ko babayan. Dapat makita natin sa Bible na consistent ang God sa kanyang mga pangako at tayo ay hindi tayo iiwan at hindi tayo babayan. The point of this message ay dapat makita natin na tayong mga Kristiyano
ay mayroon tayong eternal life. Eternal life. At tayo ay hindi tayo iiwan at hindi tayo bababayaan. With regard to mag-i-end na ba yung mundo, this is just parang ano lang yung science nanganganak na mayroon talagang kaguluhan diyan sa bayan ng Israel. Hindi natin malalaman kung yan na ba ay simula ng magbi-build up na ba yung mga giyera niyan, yung Gog and Magog na yan, dadating na ba yan? O matagal pa yan na practice lang, tapos mayroon pang dadating talaga. But before that, ang sabi sa Bible, tayong mga Kristiyano ay mararapture na tayo before the tribulation. Ang sabi ng God kay Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions or dwelling places. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ibig sabihin, babalik si Jesus Christ. Kukunin niya tayo, kasi kung hindi niya masasabing, where I am, there you may be also. Sabi ni Thomas, Lord, we do not know the way. We do not know where you're going. How can we know the way? Sabi Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, babalikan tayo ng Jesus. Kukunin niya tayo bago tayo pahirapan ang mundong ito. At tayo po ay magpupuri at sa Panginoon na tayo po ay nakarinig ng kanyang masalita. Let us pray. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, katulad ng aming binasa, ng iyong mga pag-iisip ay hindi namin pag-iisip. Doon sa sinabi mo sa 11 na hindi namin alam kung ano talaga ang iyong gagawin, ngunit kami ay may hint, Lord, ng iyong mga promises ay susundin mo yan, Lord, at tutuparin mo yan sa amin, Lord. Ikaw po, Lord, ang nakakaalam kung kailan po talaga ang yung pagdating, ngunit kami po, Lord, ay naniniwala na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. I-bless mo ang bawat isa na magkaroon ng confidence, magkaroon ng peace ng pag-isip, at sabi nga, let not your heart be troubled. At kami, Lord, ay naniniwala na yung puso mo, ang aming spirit, ay kausap ang iyong Holy Spirit. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.